Sa kanyang magandang figura at maamong mukha ay nagtatago ang isang matalino at responsableng anak at kapatid na siyang umako ng responsibilidad sa pagtaguyod ng kanilang pamilya mula nang mamatay ang kanyang ama. Siya si Diane Marie Santos o mas nakilala bilang si Rejoice Rivera na miyembro ng isang all-female sexy group na kung tawagin ay The Baywalk Buddies. Nagsisimula pa lamang sanang gumanda ang kanyang karera sa showbiz. Agad rin itong naputol dahil sa hindi inasahang trahedya sa kanyang buhay. Bago magpalit ng taon noong 2010, natagpuan siyang nakahandusay sa gilid ng North Luzon Expressway na wala ng buhay dahil sa isang tama ng baril sa mukha. Ano nga ba ang kinahantungan ni Diane Marie Santos, aka Rejoice Rivera, noong madaling araw ng December 29, 2010. Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Namulat sa simpleng pamilya sa Bulacan ang nooy 26 anyos na dalagang si Diane Marie Santos. Dahil hindi sapat ang sweldo ng kanyang ama, napilitan si Diane na pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho sa isang fast food restaurant. Likas kay Diane ang pagiging mabuting anak at kapatid, kaya naman nang magkaroon siya ng pagkakataong makatulong sa kanyang pamilya, hindi na niya iyon pinalampas. Nasa trabaho siya noon nang makilala niya ang isang road manager na nag-alok sa kanya na pasukin ng showbiz at ito ang nakita niyang paraan para mas makatulong sa kanyang mga magulang. Bunga nito ay tumigil si Diane sa kanyang pag-aaral para makapag-focus ng husto sa bago niyang karera. Taong 2004 nang gulatin ng grupong kinabibilangan ni Diane ang publiko nang maging laman sila ng mga balita sa telebisyon at social media nang hulihin sila ng mga pulis habang nagsasagawa ng photoshoot sa Baywalk sa Rojas Boulevard na halos walang saplot na damit. Dahil sa kontrobersiyang ito, tinawag nilang The Baywalk Buddies ang kanilang grupo. Dito siya nakilala sa screen name na Rejoice Rivera na siyang tumayong leader ng kanilang grupo dahil ayon sa kanyang manager, hindi man si Rejoice o si Diane ang pinakamaganda, siya naman ang pinaka may utak sa kanilang grupo. Pinasikat nila ang awiting Kiliti na naging hudyat upang mas makilala ang The Baywalk Buddies. Noong panahong iyon, maganda na ang itinatakbo ng karera ni Diane at siya na ang tumayong breadwinner ng kanilang pamilya, lalo na nang mamatay ang kanyang ama taong 2007 dahil sa atake sa puso. Kaya naman para sa kanyang pamilya, huwaran si Diane, mabait, maaasahan at responsableng anak at kapatid. Ang mabubuting katangiang ito ni Diane ang dahilan kung bakit hindi inasahan ng kanyang pamilya at mga kaibigan ang isang trahedyang sasapitin niya noong madaling araw ng December 29, 2010. Mabagal noon ang trapiko malapit sa tabang Bulacan exit sa North Luzon Expressway o NLEX. Kaya naman mabagal din ang pagmamaneho ng isang truck driver. Sa kanyang pagmamaneho, napansin niya ang isang babaeng nakahandusay sa gilid ng kalsada. Mabilis na itinawag ng driver ang nakita niyang babae sa pamunuan ng NLEX na sa tingin niya ay wala ng buhay. Nakarating ang balitang ito sa dating aktor na ngayon ay gobernador ng Bulacan na si Daniel Fernando na nagkataong hininga ng tulong ng pamilya ni Diane upang hanapin ito. Siya ang nagbigay ng impormasyon sa pamilya ni Diane na may babaeng natagpuan sa gilid ng NLEX na may tama ng baril at sa kasamaang palad ay wala na itong buhay. Habang papalapit sina Aling Nieves sa morgue kung saan nakalagak ang babaeng nakita sa NLEX, palakas din ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pagpasok pa lamang niya ng pintuan ng morgue, kita agad niya ang paa ng labi at doon pa lang, alam agad niyang iyon na nga ang pinakamamahal niyang si Diane. Halos maubos ang luha ni Aling Nieves nang makita ang kanyang anak na wala ng buhay. Batay sa salaysay ni Aling Nieves,
Bandang 9:00 ng umaga noong December 29, 2010, nag-aalalang tumawag sa kanya si Kisa, kasamahan ni Dayan sa Baywalk Buddies, at hinahanap nito si Dayan sa kanya sa pag-aakalang umuwi ito sa kanilang tahanan sa Bulacan. May show daw kasi dapat sila ng araw na iyon, pero tanghali na ay hindi pa rin ito nagigising. Inutusan ni Aling Nieves si Kisa na buksan na ang kwarto ni Dayan, ngunit wala ito sa loob ng kanyang silid. Nag-alala si Aling Nieves dahil wala din ito sa kanila at ang huli nilang pagkikita ay noong gabi ng December 28, 2010. Nang gabing iyon, nakipagkita pa si Aling Nieves kay Dayan nang sabihan siya nitong lumuwas at dalhin sa kanya ang kanyang ATM para sa gastusin ito sa pagpapagawa ng nasira niyang sasakyan. Ngunit nagpaalam daw ito sa kanyang ina na may lakad sila ni Kisa at balak nilang manood ng sine. Nagpaalaman na silang mag-ina pero bumalik pa raw si Dayan at yumakap pa ng mahigpit sa kanya. Wala sa hinagap ni Aling Nieves na iyon na pala ang huling beses na makikita niyang buhay ang kanyang anak. Ayon naman sa salaysay ni Kisa, pagkatapos nilang manood ng sine ay umuwi na sila ni Dayan sa tinutuluyang apartment. Nauna raw siyang pumasok sa loob habang si Dayan ay nanatili sa labas at may kausap sa kanyang telepono. Sinugundahan naman ito ng kasera nilang si Becky Macapagal na nakita niya si Dayan na may kausap sa telepono hating gabi ng December 28, 2010. Hindi na raw niya nahintay na pumasok si Dayan at siya'y natulog na rin, kaya nagulat pa siya nang hanapin ito sa kanya ng kasamahan nitong si Kisa. Nang makumpirma ni Aling Nieves na wala sa kanilang apartment si Dayan, nagsimula na siyang mag-alala. Hinanap nila ito kung saan-saan, sa ospital, sa presinto at sa mga lugar kung saan maaaring pinuntahan ni Dayan, pero bigo silang mahanap ito. At noon ngang December 31, 2010, nagkatanggap sila ng tawag tungkol sa mapait na sinapit ni Dayan. Sa simula ng investigasyon, una itong hinawakan ng Giginto Police Station, ngunit kalaunan ay inilipat ito sa CIDG sa utos ng noon ay DILG Secretary na si Jessie Robredo. Sa patuloy na investigasyon sa kaso at sa pagkalap nila ng mahahalagang impormasyon para sa kaso, napasa kamay nila ang diary ni Dayan at ang cellphone nito na nagtataglay ng mga numerong kanyang kinontak bago pa siya natagpuang patay sa NLEX. Isa-isang kinuhanan ng mga pahayag ng mga pulis ang mga taong ito hanggang sa isang testigo ang lumutang para sa ikalulutas ng kaso, si Alfred Menjola. Siya ang kanang kamay ni Raymond Dominguez na leader ng isang carjack gang na ng mga panahong iyon ay ka-live-in rin ng isa pang sexy star na si Katrina Paula. Nang mga panahong ito ay kasalukuyan siyang nakapiit sa Bulacan Provincial Jail dahil sa patong-patong na mga kaso. Batay sa salaysay na sinumpaan ni Alfred Menjola o mas kilala sa tawag na Bading, na siya ring naging star witness sa Lozano Evangelista murder case noong 2011. Napag-utusan siya ni Raymond na ibigay sa isang lalaking nagngangalang Joel ang isang susi ng sasakyan at perang nagkakahalaga ng 10,000 piso. Nang maiabot niya di umano ang mga ito kay Joel, isinabay na siya nito sa sasakyan. Bago raw siya bumaba, hindi raw niya makakalimutan ang sinabi nito. Ang sabi raw ni Joel, mahirap palang pumatay ng harapan. Pag-amin ni Joel sa kanya na siya ang bumaril kay Dayan. Inutusan di umano siya ni Raymond na sunduin si Dayan sa Quezon City kung saan ito nakatira at dalhin sa Malolos, Bulacan. Buong akala raw ni Dayan, dadalhin siya nito kay Raymond sa Bulacan Provincial Jail. Nang makarating daw sila ng Malolos, pinababa niya si Dayan at saka tinutukan ng baril. Pilit daw niyang pinatatalikod si Dayan ngunit nagmamakaawa daw ito sa kanya. Ngunit dahil sa takot daw niyang may makapansin sa kanila, hindi na raw siya nag-isip at binaril na niya si Dayan. Ayon pa sa salaysay ni Alfred Menjola, nadinig niyang nag-aaway sina Katrina Paula at Raymond Dominguez noong December 27, 2010 nang dalawin ito ni Katrina sa loob ng piitan
sa Bulacan Provincial Jail. Nagkaroon di umano ng mainitang pagtatalo ang magka-live-in dahil sa resulta ng medical test ni Katrina at napag-alaman nitong mayroon siyang STD o Sexually Transmitted Disease. Hinala daw ni Katrina na nahawa siya nito ni Raymond dahil ito lamang ang kanyang kinakasama at sa tingin ni Katrina ay nakuha ito ni Raymond kay Diane. Ayon pa kay Alfred, inawat niya ang dalawa dahil bawal daw iyon sa kulungan. Ngunit sa pagpapatuloy raw ng pagtatalo ng dalawa, nadinig daw niyang sinabi ni Raymond na ipaliligpit na lamang niya si Diane para lang matahimik si Katrina na sinang-ayunan naman ng huli. Sa pagtatagpi-tagpi ng mga investigador ng mga pangyayari, nasuportahan ng mga ebidensya ang mga salaysay ni Alfred Mendiola. Ngunit hindi pa man nila naisasampa ang kaso sa husgado. Napatay si Alfred Mendiola noong May 6, 2012. Kaya naman biglang back to zero na naman ang mga investigador ng kaso at tila nakabinbin sa hangin ang kasong ito. Ganun pa man, nasentensyahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakulong si Raymond Dominguez dahil naman sa ibang kaso. Siya at ang kapatid niyang si Roger Dominguez ang mastermind sa pagkapaslang sa car dealer na si Venson Evangelista na nakita ang sunog na bangkay sa isang irigasyon sa Cabanatuan City, Nueva Ecija noong January 14, 2011. Bagamat nakulong at nasentensyahan si Dominguez, hindi pa rin nakukuha ng pamilya ni Diane ang hustisyang kanilang inaasam. Pero tila nagwakas na din ang paghabol nila ng katarungan para kay Diane dahil nasa 2 taon na ang nakalilipas noong February 19, 2021. Namatay si Dominguez sa loob ng kanyang selda sa New Bilibid Prison dahil di umano sa isang sakit.